evening, great afternoon, and great morning, everyone. Dapat yung pinapalakpakan. At siyempre, mas lalong gaganda yan kung yung may kung yung ating palakpak ay sasama natin ng may kasamang pinakamalakas na talagang malakas na sigaw, ibigay mo na. And let's have a music, here we go. Zile zile, zile zile yo aler kyal mile mile, mile mile. Isa pa, yes, yes. Zile zile, zile zile yo aler kyal mile mile, mile mile. Akalain mo yan? Zile zile, zile zile yo aler kyal mile mile, mile mile. Oh, meron naman gusto umix na talaga naman. Oh. I like it, I love it, I want some more. Ayaw pa pigil, ayaw pa awat. I like it, I love it, I want some more. At muli sa oras na ito ay sumasa atin pong programang hatid sa atin ng aking pong FB page. And it is all about be a blessing, spread the good news. Sinasabi sa Mark 16:15, sa pangunan ng ating punong lingkod sa kanyang mga alagad, go throughout the whole world and preach the gospel to all nation, to all creation, to every creatures. So humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang magandang balita, hindi pangit, hindi fake news, kundi good news. Yan. Kaya nga dito sa ating programa, no? Good news only, for we are called by God as a good news sizers. Akalain mo yung good news sizers. Amen? Dapat yung pinapalakpak. At siyempre, sa ating pagkapatuloy, welcome po sa ating programa, mga ka-blessings. No? Ang ating program is every Sunday from 8 to 9 in the evening. Kaya ngayong gabi ito, ako pong inyong makasama. I am Coach Ed Soriano, aka Soren Legaspi, ang magandang lalaki na kaunti sa umaga, sa tanghali, sa hapon at gabi. Di ikaw na, di wow. Kiyaw na kiyaw. At siyempre, shoutout muna po tayo. Ayun din, no, sa ating choir mates. Yan, from Caloocan City. Let's welcome, ayan, Brother Ivan, no? Ayan, Barnuevo. So, he's also watching dyan po sa lugar ng Bagong Baryo. Dapat niyang pinapalakpakan yan. Ganun din, let's welcome Sister Christine de la Cruz. Yan, from De Faro, Caloocan City. Dapat niyang pinapalakpakan yan. Ayan, nakasinda rin po sa magandang lalaki na konti, si Sister Anthony Tos. Yan, nag-meet lang kami ang gabi sa gawain dyan sa Ambel City. Dapat din yan, may palakpak din yan. Sabi ng mga tao, gusto mo, coach, samahan namin na palakpak na may kasamang sigaw. Sige, pakibigay nyo nga. Bibila ako ha, sa dalawa, ang tagal naman, 3. Ayaw paawat. Okay, so without further ado, tayo po mag-umpisa na sa atin pong gawain for the Lord. Yan. So sa ating program ngayong gabing ito. Sa mga hindi pa nakaka-follow, please do follow ang aking pong FB page, no? Kung niyo pong napapanood ngayong gabing ito, be a blessing, spread the good news. Wala pong ibang layunin yan, kundi maghatid lamang ng mabuting balita, kundi parangalan ng Panginoong Kristo. Tandaan natin, the good news is that God, no, from heaven came down to earth. So siya po yung sabi nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At ang sabi sa John chapter 1 verse 14, and dwelt among us. Sa simula pa'y naroon ng salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos, at ito ay nagkatawang tao. So to speak, mga kapatid ko minamahal, no, tayo inabot ng Panginoon. Sharing gospel is to reach out people. Kaya very interesting po ang ating pong episode for tonight. Kaya tayo po'y mag-pray, Ama naming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, Lord, we do allow you to take charge, to take fully control as our Master Evangelist. Sa pamagitan ng Diyos, Espiritu Santo. Sapagkat lagi pong napakalaki ng aming paniniwala that without you, we can do nothing. As your word tells us so, I am the vine and you are the branches. Kaya naman, Panginoon, kayo po'y binibigyan namin ng laya. Na sa oras na ito, na patuloy pong manguna. Sapagkat naniniwala kami at nakatitiya kami na kapag kayo po ang laging mangunguna sa amin, kapag ang bawat hakbang namin ay may pangunguna po ninyo, sinasanggunin namin sa inyo, kami po'y lagi niyong binibigyan ng tagumpay. Kaya naman sa oras na ito, and again and again and again, as we pray, as your servant pray, Lord, we always do allow the God, the Holy Spirit, to take charge, to take fully control as our Master Evangelist. Ngayong gabing ito, Panginoon, magpala po kayo, at kami po yung mapagpapala. At tinangkin namin ang iyong mga salitang buhay at makapangyarihan, ay patuloy na magiging daan upang patuloy nitong pagtibayan ng aming ugnayan sa iyo. At dalangin namin na gamitin mo ang bang alipin as your footstool, as a channels of your blessings. Gamitin mo lamang pong ang ibang lingkod na alulod ng ipagkapala. Ngunit dalangin namin ngayong gabi ito sa pamagitan ng kanyang labi kayo po magsalita.
sapagkat naniniwala kami, kapag ikaw ang nangusap sa amin, may mangyayaring himala at dakilang bagay sa buhay namin. At ang lahat ng ito ay amin pong inihiling sa matamis at pinakamakapangyarihang pangalan lamang po ng aming Panginoong Kristo naghahari at tunay na hari noon ngayon at magpakailan-kailan po. Everybody say, Amen and Amen. Praise the Lord. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen and Amen. Dapat yung pinapalakpakan. Yung palakpak na may kasamang sigaw, ibigay mo na. Here we go. At sa ating po pagpapatuloy, at syempre shoutout din po, ayan, kay Sister Adine, kay Sister Nids, no? Sister Nida White. She's also watching. Hindi ako nagkakamali, no? Siya po siguro ay nandyan sa, no? Hindi ko alam kung saan sa Muntinlupa, yan, sa Espinas o Parañaque. So shoutout po, pero alam ko siguro yan po yung nasa Parañaque siya. At nabuburur ka na naman, Coach Ed. Ano ba yan? So nakasina rin po yung atin pong kaibigan, kapatid, Sister Rosana Cabrera. Dapat yan pinapalakpakan. Yan. Siyempre kay Sister Adine, no? Sister Nila, yan din dapat yan pinapalakpakan. At siyempre, para sa team song ng atin pong program for tonight, yan lamang po kayo. At dito naman po ako. Yan. Okay. Let's sing this song. Be a blessing, spread the good news. Walang ibang layunin ng Panginoon sa pagtawag natin sa Kanya, kundi ibahagi ang paghahari ng Diyos sa pamagitan ng mabuting balita. Spread the good news only. Thank you, Lord. Here we go. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Amen. Yes, blessed is He who comes in the name of the Lord, who bring good news. Sing it once again. Blessed is He who comes, yes, in the name of the Lord. Thank you, Jesus. Yes, blessed is He who comes. Amen. Yes, in the name of the Lord, who bring good news. Let's be a blessing. Whoa. Be a blessing. Yeah. Let's be a blessing. Spread the good news. Let's be a blessing. Whoa. Let's be a blessing. Yeah. Let's be a blessing. Spread the good news. Be a blessing. Be a blessing. Whoa. Be a blessing. Yeah. Let's be a blessing. Spread the good news. Spread the good news. Let's spread the good news. Yeah. Ayan, sabi nga po ng atin pong team song sa ating pong programs, be a blessing, spread the good news. Once again, let us praise and thank God. Yung pinakamalakas, talagang malakas sa sigaw na may kasamang palakpak, ibigay mo na. O, may sumisingit talaga. Here we go! Yan, so shoutout din po kay Sister Nora Manzano, sa ating super friends, kasama na rin Sister Shirley Guanzon. Ayan.
they're also watching dyan po sa lugar ng Taguig. At syempre kay Chel, yan, Sister Michelle, yan, Galindes, no, from Tala, Barracks Tala, Caloocan City. Praise and thank God. At rin din, yung ating minamahal na kapatid, no, mangangaral ng salita ng Diyos, Sister Dada, Brother Leo Solweta, dapat na pinapanampakan. At nandun na rin po si Bakirin Castillo Mayor. So, dapat, thank you for watching, for viewing, dapat niya pinapalakpakan. So, bago po sa atin pong Word of God for tonight's episode, yan. So, ito po yung ating cups. Suot ko po, yan po yung sample natin na yan. So, binili po natin. So, kulang lang po ng borda ng STGN. Ang ibig sabihin nun, ang STGN is spread the good news. So, yan po yung mga example, no? Sample lang muna, yan. Okay. So, yan po example. Sample yan. Yan. Okay. So, tsaka ito pa po. Yan. Sabay gano'n, no? Imayin nyo na. Imayin nyo na. So, unti-unti lang po, no? Nawa nga po lahat mabigyan natin ito, no? Pero syempre, hindi naman po natin hiningi yan. Kaya, we're praying, no, na nawa sa atin pong tawag dito, no? Sa atin pong brothers and sisters na kumbaga pagpapunyagi, no, na makapagbahagi ng mabuting balita. Tayo po'y tulungan ng Panginoon. Yan. Okay. So, nakalimutan ko yung accurate word na dapat natin binggasin. Yan yung venture, no? Kasi, kumbaga, sa venture natin ito, di po ba? Talaga naman hindi madali. Pero, syempre, no, sana man atin pong kakaharapin, naniniwala tayo that God is always there to help us. So, ngayong gabing ito for our tonight's episode, ang atin pong episode ay pinamagatan pong, our episode for tonight was entitled Intercession. So, gaano nga po ba kahalaga ang intercession? Anong ibig sabihin niyan? At sa ating tutunghayang gospel ay paano nga po ba, no? Ano po ba yung layunin, so to speak, no? What is the purpose, sa madalit sabi, ng intercession? Anong layunin yan? Bakit natin ginagawa yan? Okay. So, ang ating pong gospel is taken from Mark chapter 7. Ayan, so shoutout din po kay Ate Ellen. She is also watching from Hong Kong. Dapat niyang pinapalakpakan yan. Ayan. Shoutout din kay Moy, kay Sister Sarah Lynn, kay Sarah, at yan kay Kuya Simon Chung. Happy birthday po. Yan, Kuya Simon, dapat niyang pinapalakpakan. So, napakarami po nating viewers ngayong gabing ito. Hindi ko lang kung kita pa iba. Yan. So, please do some comments. Yan. At huwag po kayong aalis. Diyan lamang po kayo. Dito naman po ako. At ito po yung sinasabi ng ating gospel for today. Sabi po ng Mark chapter 7, sa verse 32. So, pipitas tayo ng isang talata. Supposed to be yan po yung from verse 31 to 37. And it says like this. Sabi po sa NIV. So, the usual ko pong ginagamit kasi na translation is yung New International Version. Kapag sa English. No, may amplified din, pero doon tayo, no, mostly ginagamit natin. Sabi po, mga kapatid, sa ating pong gospel for today is this. Sabi sa NIV, sa New International Version, there are some people brought to him a man who was deaf and could hardly talk. And they begged Jesus to place his hand on him. Sa wikang sariling atin, sabi po sa ASND, which simply means ang salita ng Diyos. So yun po yung kahulugan ng ASND, which simply means, stands for ang salita ng Diyos. Sabi po dito sa salita ng Diyos, doon dinala sa kanya ng mga tao. Take note of that words. Doon dinala sa kanya ng mga tao ang isang lalaking pipit bingi. Ayan. Okay. Praise the Lord. Yan. Thank you, Jesus. At ang sabi po dito sa ating pagkapatuloy is, okay. Sabi po dito is this. Dinala doon, sabi po dito, doon dinala sa kanya
ng mga tao ang isang lalaking pipit bingi. At ang sabi rito, no? Okay, dinala sa kanya ng mga tao ang isang lalaking pipit bingi. Nakiusap sila na ipatong ni Jesus ang mga kamay nila o ang mga kamay niya sa lalaki. So mga minamahal kong kapatid, yan po ang magandang balita mula sa ating Panginoong Kristo. Ayan, so nakasinda rin po Sister Margie Levitan. Yan, from Pamana. Yan. So may Sabalok, Caloocan City. Dapat yung pinapalakpakan. So, thank you for watching. Diyan lamang po kayo. Dito naman po ako. Tayo po yung magpapatuloy. Our episode for tonight was entitled Intercession. Ano nga po ba ang intercession? Ano yung layunin niyan? Bakit napakahalaga niyan? Yan, so nandiyan na rin po si Sir Brother Romy Camacho. Dapat yung pinapalakpakan niya. So tayo po yung magpatuloy. Now, first things first, tingnan po natin, what does intercession simply means? Kapag binabanggit natin yung salitang intercession, ano ba yung kahulugan niyan? Sabi po dito sa The Macquarie Dictionary, sabi ng The Macquarie Dictionary, no, The Macquarie Dictionary gives definition. Ang ibig sabihin niyan, no, is intercede, to interpose, so to speak, mamagitan. Mamagitan on behalf of one in difficulty or in trouble, as by pleading or petition. Now, kung titignan natin, in the gospel, sa Ebanghelyo, an intercessor is a go-between or advocate who represents and pleads our case to God. Kapag po sinabi nating yung pag sinabi nating intercession, it simply means, no, yan po yung nangangahulugan ng pamamagitan. So tayo po yung namamagitan, namamanhi, higit sa lahat, hindi para sa atin, kundi para sa ating kapwa. Kumbaga, tayo po yung nagiging, so to speak, tayo po yung nagiging tulay. Kumbaga, in other words, kumbaga lumalabas tayong ilabaga attorney. No? Halimbawa, sa isang kaso, di ba, sino po ba yung namamagitan para sa ma-acquit? Di po ba? Di ba, walang iba kundi yung attorney. At kung titignan natin, no, sila yung, kumbaga, pag sinabi natin intercessor or yung to intercede, kumbaga, ikaw po'y tumatayo para sa kapakanan ng ibang tao. Hindi lamang para sa iyo. At alam niyo po sa buhay natin, napakahalaga po nito yung tinatawag nating pamanik, pagsusumamo, lalong-lalo na, no, sa ngalan ng ibang tao. Sapagkat kung titignan natin, no, yung intercession ay gawain ng taong hindi pang sariling kapakanan lang ang tinitignan. So yan, sa ating pagpapatuloy, napakarami na rin pong naka-views ngayon. So si Sister Imelda Carino sa Luna, so she is also watching dyan po sa lugar ng Taguig, dapat yan pinapalakpakan niya. So kay Manay Imelda, so mabalo sa Indugabos. At siyempre, ganun din si Nanay Sister Emmy Rodriguez. So, salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Dapat yung pinapalakpakan niya. Ayan, nandiyan na rin po si Manoy Jose Raul. Yan, dapat yung pinapalakpakan niya. He is also watching from Laguna. At siyempre, nandiyan din po, hindi natin kinakalimutan, Sister Nanay Seni Wong Roa. Dapat yung pinapalakpakan niya. Welcome po sa ating program. At Nay Seni, magandang gabi po. At sa ating pong pagpapatuloy, salamat po sa inyong lahat sapagkat kayo po'y blessing sa akin. Sa ating pagpapatuloy, dito po'y sinasabi sa ating pong episode, intercession is very important, especially in our times. You know why? Sapagkat napakaraming tao, napakaraming kaluluwa o pagkatao, so to speak, sa panahon natin ngayon, ang nangangailangan ng kaligtasan, kagalingan, at pagbabagong buhay. Now, without mentioning, kung titignan natin, di ba, yung tinutukoy dito sa ating gospel, as we take a second look, sa ating gospel, no, we would see, nakita natin that there was a man who was deaf or something deaf, mute, no? He was deaf, he was mute, he was dumb, so to speak, speechless, EP. So shoutout din po kay Sister Lilibet, Coritana, ayan, si Brother Jose de la Cruz, dapat yan pinapalakpakan niya. So napakarami na pong nakabis sa atin ngayong gabing ito. Now, kung titignan natin, ano, katulad sa ating
gospel, mayroon pong isang lalaking bingi at total. Nasalamat sa Diyos sapagkat mayroong pong nagmalasakit sa kanya. At doon po papasok yung sinasabi nating intercession. Kasi sa ating gospel, doon dinala sa kanya ng mga tao. So, no? Ang sabi sa English is, no? There's some people, no? May mga taong nagdala sa kanya. Sabi rito, no? Doon dinala sa kanya ng mga tao ang isang lalaking pipit bingi. At kung titignan natin, no? Diyan pinapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan. Sapagkat as we continue, sabi nga dito, no? Katulad ng sinabi natin kanina, no? Sapagkat mayroong nagmalasakit, no? Thank God sapagkat may nagmalasakit sa kanya, mayroong nag-volunteer para sa kanya, sa kanyang kalalagayan, upang siya'y makarating kay Kristo. At maranasan ang kapangyarihan ng buhay na Diyos sa buhay niya. So, sa buhay natin, napakahalaga na tayo po yung nag-a-assist. No? Sa buhay natin, napakahalaga. Di ba? Yung sinasabi nga natin, kasi yung pamanhik na ginagawa natin for other people, yan din po yung isang way ng pag-aakay, pagliligtas ng kaluluwa. We are called by God to be a soul winners. Tayo po yung tinawag ng Panginoon para mag-akay, no? Sa panguna ng Diyos, mag-akay at magligtas ng kaluluwa. Hindi tayo nagliligtas, pero pwede tayong gamitin instrumento katulad dito. May isang lalaking bingi at total. So hindi niya mailapit ang kanyang sarili, may nakakita ng kanyang kalagayan. So ang ginawa nila, sila po yung nag-volunteer na ganun din, no? In same manner, dapat ganun din po sa atin. Kapag tayo po yung may kakayanan na kung saan maglapit sa ibang tao, sapagkat hindi lahat ng tao ay gustong pumunta sa prayer meeting, hindi lahat ng tao gustong hindi lahat ng tao, mga kapatid, bagamat gustong lumapit sa Diyos, ay meron pong pagkahiya, kaya hindi nagagawa. So, tayo po ngayon ang gagawa ng daan sa bagay na yun. Tayo po yung magiging tugon dun sa pangailangan nilang yun. Katulad sa ating gospel. Now, there is a say, and I add, there is a say that walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya, sabi dito, no, it is time for us na umalis tayo sa atin pong pagkatao. So to speak, sa atin pong kalagayang makasariling sarili. Diba sinasabi ng gospel, wag lamang nating tingnan yung ating kapakanan. Yung atin pong ikabubuti. Diba? Yung for our welfare. Napakahalaga din na dapat tingnan din natin yung kaliwat kanan, harap at likod, sapagkat hindi lang po tayo ang tao sa mundo. Meron tayong kapwa. Kaya nga sinasabi natin, kapwa ko, mahal ko. To love God, ang pinaka firm, di ba? Na ebidensya, ng so to speak, sa madalit sabi, no, yung maliwanag pasikat ng araw na ebidensya ng pagmamahal sa Diyos ay sa pamagitan ng pag-ibig sa kapwa. To love God simply means to love also our neighbors. Sapagkat hindi mo naman nakikita ang Diyos. Di mo ba? Hindi nila nakikita ang Diyos literally. Pero sa pamagitan natin, sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos na tanggap natin, pwede natin ibahagi ito sa kanila at maramdaman nila na visible ang Diyos sa pamagitan ng bawat isa sa atin. Now, ngayong gabing ito, there are three things, bagamat napakaraming bagay Napakaraming layunin kung bakit natin ginagawa yung intercession. Pero ngayong gabing ito, for now, allow me to share three important things about intercession. Ano ba yung purpose? Ano yung layunin? Bakit tayo namamagitan para sa ating kapwa? First things first, number one, we do intercession, number one, to bring people to Jesus. Kung bakit tayo namamagitan sa iba, ang pinakalayunin natin ay ilapit ang tao sa Diyos. Nothing else. Not to religion, not to any man, but to Jesus alone. Sapagkat lagi nating tatanda, sabi ng Acts 4:12, sa silong ng langit, maging sa ibabaw ng lupa, wala pong ibinigay na pangalan na sukat ikaligtas ng tao. Iba yan ang sinasabi ng Bible? Na walang ibang pangalan ang ibinigay for us to be saved, no other than Jesus. Kaya nga, di ba, madalas nating inaawit sa congregation, sa fellowship, no other name but the name of Jesus.
Di ba? At meron ding isang pamosong awitin dyan na medyo hindi na natin nakakanta, matagal na, kaya hindi ko ma-recall yung title tsaka yung lyrics. So, yun po yung number one, to bring people to Jesus. Hindi kanino pa man. Tayo namamagitan, hindi para maging kumbaga tagasunod natin sila, kundi tagasunod ni Jesus. Tayo namamagitan para maranasan nila yung kaligtasan, para maranasan nila yung kagalingan, at higit sa lahat yung pagbabago ng kanilang buhay. So that is the purpose. Kaya nga, anong sabi doon, di ba? Doon dinala sa Kanya. Kanino dinala? Hindi po sa albularyo eh. Kanino dinala? Di ba? Hindi po sa kanino pa man. Hindi sa kanino pa mang grupo, kundi sa Panginoong Hesus. Doon dinala sa Kanya ng ilang taong isang lalaking bingi. At total. No? So to speak, no, sabi nga dyan, na halos hindi makapagsalita. Na in other term, utal. Kanino dinala? Jesus. At yan ang purpose ng intercession. Yan ang dahilan ko bakit tayo namamagitan para dalhin ang tao sa paanan ni Jesus. Bakit? Sapagkat wala namang ibang makapagbibigay ng longings natin eh. Ang ating mga hinahanap-hanap eh, ng mga bagay-bagay kundi ang Panginoong Jesus lamang. Kaya dapat yung pinapalakpakan niya. Yung pinakamalakas na talagang malakas na palakpak na may kasamang sigaw, bigay mo na. Kaya nga dito, no, para mas maging maliwanag yan, to elaborate that, diba? According to John, babasahin natin sa John chapter 1, verse 42 to 42, sabi dito, no, Andrew, the brother of Simon Peter, was one of two, sabi dito, no, was one of two, heard John, and followed Jesus. He first found his own brother Simon and told him, "We have found the Messiah," which is translated, anointed. Then, he brought him to Jesus. Kung titignan natin, sabi dito, no, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, ay isa sa dalawang nakarinig kay Jesus. Hindi minention yung isa. At sabi rito, no? Okay. At sumunod kay Jesus. Una niyang natagpuan ang sarili niyang kapatid na si Simon. At ang sabi rito, at sinabi sa kanyang kapatid na si Simon Pedro, nasumpungan namin ang Mesiyas. O ang sa madalit sabi, ang tagapagligtas, ang pinahiran. Pagkatapos ay dinala niya siya kay Jesus. So kung titignan natin, ganun po yung nangyari. No? Nung marinig ni Andres ang patungkol kay Jesus, anong ginawa niya? Ibinahagi niya ito. Dinala niya ang katotohanan ito sa kanyang kapatid na si Simon Pedro. At anong ginawa niya? Nilapit niya ito kay Jesus. And that is the purpose of intercession. The purpose of intercession is to bring people to Jesus. Upang dalhin ang tao sa Panginoong Jesus. Sapagkat si Jesus ang lahat sa lahat. And that is number one. Let's go to the next, number two, to simplify this message. The purpose of intercession, let's go to the next, ikalawa, is to show concern for other people. To show concern for others like the Lord Jesus, sa madalit sabi. Kung bakit tayo namamagitan para sa iba, ikinig po ba kayo? Diba? Na kung titingnan natin, di ba may mga tao na wala ka namang mahihita sa kanila, pero there's something you do. Napakalaking bagay po yun. Yun pong ibig sabihin ng intercession. Diba? Nakikita mo yung kalalagayan ng tao, yung pangangailangan nila, diba? Yung kasakitan nila, and then gumagawa ka ng paraan para ito'y maibsan. Gumagawa ka ng paraan upang ito'y masolusyonan sa pamamagitan ng paglapit sa Diyos. Katulad ng ginawa ng ilang mga tao na nagdala sa mamang ito sa Panginoong Kristo. At yung pagdadala nila na yon sa ating Panginoong Kristo, sa harapan ng Panginoong Kristo, ay pagpapakita ng kanilang malasakit. So shout out din kay Sister Deng Tan Rabino. If I stand correctly, she is watching dyan po sa lugar ng Masbate.
Praise and thank God. Kaya nga ang sabi dito, di ba? Upang ipakita ang pagmamalasakit sa iba tulad ng Panginoong Hesus. So napakahalaga sa buhay natin na, di ba, tayo, lalong-lalo na tayong mga nasa Panginoon. Hindi po pwedeng si Jesus ay itago lang natin. Hindi po, ang pagiging tunay na Kristiyano ay hindi lang basta sinasabi. Ito ay sinasagawa, pinapakita sa gawa. Diba? Kaya, kung titignan natin sa Mark chapter 6, verse 34, sa Amplified Bible, ano yung mababasa natin dyan? When Jesus went ashore, he saw a large crowd waiting. So, sa Amplified version ng Bible, kung titignan natin, di ba, kumbaga parang may kulot-kulot mas medyo malalim. Mas iba yung impact ng explanation ng mga talata. Kaya ang sabi rito, when Jesus went ashore, he saw a large crowd waiting, and he was moved with compassion for them, because they were like sheep without a shepherd. Sabi dito, no? They were like sheep without a shepherd. It simply means, pag sinabi nating without a sheep, or without a shepherd, sheep without a shepherd, it simply means lacking guidance. Yun yung nakalagay dito eh. Because they were like sheep without a shepherd, lacking guidance, and he began to teach them many things. Nang makarating si Jesus sa pampang, nakita niya ang isang malaking pulutong na naghihintay. Napakaraming tao po niyan, pulutong. Yan po ay thousands. At nahabag siya sa kanila. You know why? Sapagkat sila ay parang mga upang walang pastol. Pag walang pastol, walang patnubay. Ligaw, tuliro. At siya ay nagsimulang magturo sa kanila ng maraming bagay. Concern for others. Pagmamalasakit sa iba. At ito ay nangangahulugan to consider the needs. It simply means to consider the needs and difficulties of others and take an active interest in their feelings, capabilities, and perspectives in order to assist them with the difficulties they face and act with integrity, warmth, and concern. So dapat ganun din sa atin. Dapat sinasaalang-alang natin, diba, yung pangailangan, yung kahirapan ng ibang tao. At dapat meron tayong ginagawang hakbang. Dapat may interest tayo sa kanilang nadarama, diba, sa kanilang damdamin. At dapat, diba, nagkakaroon tayo sa madalit sabi, no? Dapat nagkakaroon tayo, kumbaga, ng layunin na sila'y tulungan sa kanilang kahirapan. Dapat meron tayong gawing pagkilos. Kasi, ang sabi rito, di ba? Jesus was moved with compassion. Ibig sabihin was moved, kumilos siya. Kasi maraming mga tao, naawa lang. Naawa lang sa kapwa niya, pero walang ginagawa. Naalala niyo po ba sa letter to the James, di ba? Sa sulat sa Santiago, or sa, di ba? Sa James, yun nga po, so to speak. Di ba, anong sabi doon? Halimbawa, may nakikita kang tao, nagugutom. Sasabihin mo ba sa kanya, nakikita ako sa'yo, nagugutom ka na, nangangalumata ka na, nakikita ako sa'yo, di ba? Sa itsura mo, parang gutom na gutom ka, halika dito, lapit ka sa akin. Gagaling ako pray over sa'yo. Ang kini mo, mabubusog ka. Alam mo, pinag-pray niya na, mabubusog mo ba yun? Pagkatapos na mag-pray, hindi. Sa kaya, ang sabi ng Bible, ang tunay na pananampalataya, James 2:17, is faith with works, not without works. Ang tunay na pananampalataya, humahakbang, kumikilos. Kaya ang sabi doon, ang tunay na pananampalataya may kasamang gawa katulad nito. Nakita mo yung kapwa mo na nagugutom, di ba? Maganda rin na pray over mo siya, sapagkat higit sa lahat, hindi lang naman pangailangan ng ating tiyan, ang dapat nating punan, kundi yung ating spirituality, yung ating pong needs for our spiritual life. Diba? Pwede po siyang ipag-pray, pero dapat at the end of our prayer, bottom line, diba? Hindi mo lang siya pinag-pray, kundi pagkatapos mo mag-pray sa Kanya, ito yung pera. Bumili ka ng pagkain mo, at
di ba? At magpakabusog. So dapat ganun. At yun po yung ginawa ni Jesus. Nung makita niya mga tao, hindi sinabing, kawawa naman kayo. Kawawa naman kayo pag i-pray ko kayo. Oh Diyos, kahabagan mo po sila. Tapos, tapos sasabihin ni Jesus, okay, dyan na kayo ha. Busy ako, marami pa ako gagawin. Hindi, sila tinuro ng maraming bagay, siya po yung nagpagaling, so to speak, siya po yung naglingkod. So that is the purpose of intercession. One is, sabi dito, no, to bring people to Jesus. And secondly is to show concern, di ba? For others, like Jesus. Kasi yung tao na naglalapit sa Diyos, yung tao naglalapit sa kapwa niya sa Diyos, di ba? Yun yung pagpapakita ng pagmamalasakit. And in addition to that, sabi dito, no, kung tayo nagpapakita ng malasakit sa ating kapwa, so it simply means, di ba, nahais natin na maranasan nila ang Diyos. At yan po yung katatlo. The purpose of our intercession, ang layunin, pinakalayunin kung bakit tayo, bagamat marami ito, ikatatlo na layunin, bagamat di ba, kung bakit natin nilalapit ang ating kapwa sa ating Panginoon is for this purpose. For people to experience God's healing power. Sa madalit sabi, para maranasan ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagalingan. So, yan, shoutout din kay Sister Trinidad, Sister Lisa Trinidad. She's also watching dyan sa lugar ng Parañaque. Dapat yan pinapalakpakan. Kaya yun po, no? For people to experience God's healing power. At kung titignan natin dito, sabi sa verse 37, people were overwhelmed with amazement. He was done everything well, they said. He even makes the deaf hear and the mute speak. Gawin niyo po yan? Sabi sa ASND, ang salita ng Diyos, dito po sa Tagalog Contemporary Bible, manghang-mangha ang mga tao at sinabi nila, napakagaling, napakahusay, husay naman dyan, husay. Diba? Napakagaling, napakahusay ng ginawa niya. Kahit mga pipi, bingi, ay nagagawa niyang pagalingin. Pero niyo po yan, the people were amazed. At bakit naganap yun? Ba't nangyari yun? Sapagkat may tao, may pipi, may bingi. May taong bingit utal na dinala sa harapan ng Panginoong Sukristo at kung saan, di ba? Dahil sa kahabagan ng Diyos, ang Diyos po'y gumawa ng himala, milagro, na nasaksiyan ng maraming tao. So shout out din kay Sister Beth Marquez. So from Marilao, ayan, Bulacan City, dapat niyang pinapalakpakan. Di ba napakaganda ng bagay na ito? Na katulad sa ating natunghayan, mga tao sapagkat at sinabi nga nila, napakagaling ng ginawa niya. Sapagkat at that time, di ba yung gawain ng Diyos, nakita nila sa pamagitan ni Kristo. Yung gawang himala, yung bagay na hindi kayang gawin ng tao, nangyari sa pamagitan ni Kristo. Bilang tagapagligtas. Ito po yung magandang reminder sa atin, no? Na kapag tayo po yung naglalapit sa tao, at yung taong ito yung nagbagong buhay, grabe, naluluwalhati ang Panginoon. At hindi ka ba natutuwa yan, di ba? Na isang tao nagbagong buhay dahil ginamit ka ng Diyos. Kaya napakaganda po niya. At kung titignan natin, sa madalit sabi, what is the healing power of God? Ano nga po ba yung sinasabi ito? Anong nakapagpapagaling na kapangyarihan ng Diyos? At kung titignan natin, di ba, in many ways, God has provided many ways for us to access healing. So ano po ba yung mga lagusan, ano po ba yung mga daan para tayo gumaling? Kung titignan natin, di ba? No? Study through the scriptures to reveal. Sa pamagitan ng pag-aaral natin sa Biblia, mapapahayag dyan yung maraming mga avenues that God uses to heal us. So marami yan. Yung sinasabing prayer of faith. At pangalawa, yung ginawa ni Jesus sa ating tinunghayan, the laying of hands. Diba? May kasama pa dyan yung anointing with oil. Pero tayo sa number 2, yung laying of hands. Diba yun ang ginawa ng Panginoong Jesus? Na hiniling ng mga tao? Anong sabi ng mga tao? Pwede po bang mag-request? Ano ko si Mr. DJ?
sabi ni Jesus. Mr. DJ, can I make a request para kasi Brother Ed? Diba? Sabi ni Brother Ed, mukhang DJ na DJ ka. Hindi, ganyan lang style natin. Diba, they request, they ask Jesus to lay their hands, to lay hands on this man. At yun naman po yung ginawa ng Panginoon Kristo. Sa pamagitan po ng pagkapato ng kamay, paghipo sa Kanya, yan po yung naging avenues, yun po yung naging daan, grabe, para ma-heal, para magbagong buhay ng lalaki. Kaya nga, sinasabi ni Oswald Chambers says, the real business of your life as saved soul, no? As saved soul is intercessory prayer. So ang tunay na gawain ng iyong buhay, tayo bilang nasa Lord, bilang believers, so to speak, na ligtas, no? Ay manalangin ng pamamagitan. Pamamagitan para sa iba. Kaya nawa, ngayong gabi ito, as you join me sa atin pong programs, natin sa atin ng aking FB page, walang iba, be a blessing, spread the good news, nawa tayo po yung napagpala. Tandaan natin, napakahalaga na tayong na kay Kristo ay nagiging daan upang ang kapwa natin ay mailapit sa Diyos. Walang nakabili kay Kristo, walang may-ari kay Kristo, sapagkat si Kristo ay para sa lahat at sumasa lahat. And I pray, nawa, tayo po ay maging avenues, tayo po ay maging way, no? So to speak, maging access, no? As an instrument, as an access instrument ng Lord, para mga tao din po yun makatanggap ng kagaling. So ngayong gabi ito, tayo po ay mag-pray. Lord, maraming salamat po for thy word. Ang iyong salita ay liwanag sa landas ng aming buhay. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Salamat yung sa iyong salita na nagiging tanglaw, na nagiging liwanag sa landas ng aming buhay. Dalangin namin ngayong gabing ito na nawa nga po sa pamamagitan ng message na aming napakinggan, gamitin mo kami na maging blessing sa aming, na maging blessing as an instrument of blessing para sa aming kapwa. Katulad ng aming nato ngayon. Kayaan mo yung mga taong nahiya, na lumapit sa Diyos, maging daan kami para makalapit sa iyo. Ang sa gayon, kung sila may problema, may karamdaman, ano man po yung kanilang mga concern sa buhay, ano man po yung kanilang difficulties, ay maibsan bang sapagkat ito naman ang nais mo. Kaya nga ikaw po yung nagwika, Matthew 11:28, magsiparito kayo. Kayong lahat na napapagalit na bibigatan at kayo pagpapahinga. Pagiginawa ko inyong kalooban. Kaya salamat mabuting Diyos sa iyong mga salita aming napakinggan. Tinangkin namin na ito ay ngayong gabi ito ay nagtatrabaho na, kumikilos, round the clock, 24 hours sa buhay na bawat sa amin. Tawa nga po, sino man pong makapanonood ng video ito, ay maranasan din nila ang iyong pagaling. At tinangkin namin, O Diyos, na ngayon pa lamang ay may ginagawa ka na sa buhay namin at sa lahat ng nilikha mo. Ito po ang aming samot na langit, pinasalamatan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na nagahari, tunay na hari, ngayon, magpakailan-kailan. Praise the Lord. Praise God, praise God. Again and again, yung pinakamalakas na palakpak na may kasamang sigaw. So muli po, maraming salamat po sa inyo pong panonood at pakikinig ngayong gabing ito. At nawa, mga kapatid, no, please continue to follow our FB page. Be a blessing, spread the good news na kayo po yung napapanood mo. At sa mga, please, if you will, no, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, no, please subscribe my YouTube channel, Coach Ed Soren Soriano, and super thanks for advance din niyo pong gagawin subscription. At siyempre, andyan din po si Coach Bayani Almacen, no? He is also watching, di ko lang alam kung saan po siyang lugar. Super thanks po, Coach Bayani, sa inyo pong panonood. Sa lahat po ng nakasin ngayong gabing ito, those who are watching, a big God bless you, and God bless you more and more. So till next week, from 8 to 9 in the evening, every Sunday, huwag natin kalilimutan,
kapag alas 8 na, kung dati LSS na, ngayon naman kapag alas 8 na, be a blessing, spread the good news na. Yes? God bless everyone. Thank you, Jesus. Be a blessing, spread the good news. Sabi nga po sa ating theme song, be a blessing, oh, be a blessing, yeah. Be a blessing, spread the good news, spread the good news, let's spread the good news. Amen and amen and amen. Super thanks and God bless everyone.